All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So, shout out po sa lahat and may God bless us all. Pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong dalawang mga nagkukunwaring oposisyon, no, yung inyong pong tokmol na VP Sara Pusit Duterte at yung pugante na talak ng talak doon po sa Netherlands, no, patuloy po siyang naninira sa gobyernong ito na hindi naman makapaglahad ng mga ebidensyang matibay na kakagat sa kanyang mga pagtatatalak. Yun po ay walang iba kundi si Talakitok Harry Roque, no? Unahin po natin itong inyong tokmol na Vice Presidente na kung saan kanila pong pinangangalandakan na ang pangalan daw po ni First Lady Lisa ay nandoon sa report at si FL Lisa ay nandoon sa loob ng kwarto kung saan namatay po yung bilyonaryong si Paulo Tantoco. Pasensya naman po sa pamilya Tantoco. Rest in peace po kay Mr. Paulo, no. Mababanggit lang po ang pangalan niya. Wala pong sinister attempt to besmirk your family name, no. Mababanggit lang po. Kasi itong si Sara Tokmol Pusit Duterte, sila po ang nagbibigay nitong mga balita na ito sa kaisipan ng mga mamayang Pilipino. Nais nilang sabihin na itong si First Lady Lisa Marcos ay kasangkot po sa pagkamatay ng yumaong si Mr. Tantoco dyan po sa LA. Nung unang pumutok po yan, ang mga nagbalita ng ano na yan ay yung mga sinungaling na lang mga fake news bloggers ng mga Duterte. No, may minawagay-way pa silang mga papel, may pumunta pa daw sa presinto dyan sa kung anong presinto dyan sa Hollywood o sa LA pumunta ang mga ito. Pero wala naman po silang matibay na ebidensya. No, anumang report dito sa Amerika na itong si First Lady ay sangkot, no? O di kaya sinasabi nilang chumochongki ng, alam nyo na, yung addictus pulverunus. Winawagay-gaway lang. Tapos sinundan po nitong si Sara Tokmol Duterte ng ganyang statement, mga kababayan. No, quote, nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga sa loob ng kwarto kung saan ang tao ay na-OD sa suspected drug overdose sa hotel room at maraming nakitang white powder substance na sinabi sa police report ay suspected, yun na nga, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Yung po daw po, para daw po i-divert yung issue dito kay FL Lisa, kinuha daw nila si Pangulong Duterte. Lahat po ito, yung nasa taas nating binasa ay insinuation. Walang matibay na ebidensya na ipinakita. Walang news dito sa Amerika. Kung talagang news po yan dito, malamang marami ng Pilipino magpapatunay. Talagang nakita namin sa balita yan, talagang totoo. No, binalita po yan mga Filipino reporters dito sa Amerika. O meron kayong SMNI dito, bakit hindi kayo mag-imbestiga dyan? Yung mga reporter ninyo, yung mga anti-Marcoses na mga tao dito sa Amerika, bakit hindi silang magsaliksik dyan? Bakit wala? Walang news dito. Ano sasabihin nyo? News blackout? Hindi po ako naniniwala, mga kababayan. Prominenteng tao yan. Diplomatic passport gamit niyan. So what? Sa Amerika, pag napatunayang ikaw ay sangkot-sangkot ka, kakasuhan ka, hindi ka pakakawalan, i-hold ka dito, ganyan po dito. Kaya kayo, wag na kayong mag-divert ng issue. Kaya daw kinidnap si Digong para daw i-divert yung issue na si FL Lisa ay sangkot dito sa pagka-OD ni Mr. Tantoco. Nasaan yung police report na sinasabi niyo? Eto, sangkot na sangkot dito yung First Lady. Gawa lang po nila yan. Ngayon sinusundan nila, sinususog nila sa kaisipan ng mamayang Pilipino na kinakailangan
managot si FL Lisa dahil lumabas po ang resulta ng ME, yung medical examiner dito, na sinasabi ngang OD nga, overdose po sa pinagbabawal na gamot si Mr. Paulo Tantoco. Kasama pa yung kanyang heart failure. O, sa report ba sinabi sa pulisya na ito, itong First Lady Lisa Marcos. O, di ba? May nagsasuggest pa daw na dapat si Donald Trump, yung presidente ng Amerika, national interest ba yan ng Amerika? Anong mapapala dyan ng Amerika, mga kababayan? OD is OD. Sinasuggest nila na dapat daw ipag-utos ni President Trump na lahat daw nung kasama ni Tantoco, nakasama ni Tantoco nung siya ay namatay ay ipa-hair follicle test. Gonggong! Ang hulihin ninyo ay kung saan siya nakakuha ng ipinagbabawal na gamot na kaya siya na OD, mga tanga, no? Para lang masiraan ninyo si First Lady, ikinakabit ninyo, di ba? Para lang sabihin na masama ang gobyernong ito, masama dahil pinadala si Digong, dinivert po nila yung issue. Mga bugok, wala nga kayong ebidensya, kahit na magtanong pa kayo dyan sa presinto kung saan sinasabi nyong nakulong si FL, hindi kayo bibigyan ng report dahil hindi naman kayo next in kin. Wala rin kayong court order. Kung gusto ninyo, pumunta kayo sa korte ng Los Angeles County at ask for a court order to see any blatter o record book na kung saan nandoon nakablatter si FL Lisa. Kundi gawa-gawa nyo lang yan. Mga madudumi ang utak ninyo, magaling kayong mag-disinformation campaign. Hanggat wala akong nakikitang valid evidence na sangkot ang pangalan ni FL Lisa na talagang na-verified ng investigador, sangkot siya sa pagkakamatay, nandun siya, edi batikusin natin siya. Kakampihan natin tong mga bugok na ito. Pero hanggat wala, edi bugok kayo, tokmol kayo. Di po ba? O now, alisan natin yan. Si Sara Duterte, pasok naman tayo saglit dito kay Harry Roque. Itong talakitok na pagwanting abogado na ito, mukhang na po, ito yata ang sabog O sabog ang wet packs. Pati utak sabog na, anong klaseng abogado ito. Kaya sabi nga ni Sal Panelo, madaldal ka kasi Harry Roque. Ikaw na rin mismo ang naghuhulog sa sarili mo. Kaya ganyan. Ito po, meron na naman siyang quote card, mga kababayan. Ayan binabatikos niya na naman ng Pangulo. Kasi daw po ang Pangulo hindi natapos ng pag-aaral. Kaya daw ito, ang sabi niya, it is the President's bad performance why poverty is in highest in 21 years. Really? Nasaan ang datos mo? And hunger is worse since the COVID-19 lockdown daw. Talaga? Talaga? Oy, si Digong ang nagpahirap sa Pilipino. Ito, kinukumpara niya po ang pangalan, ang Pangulo natin dito po sa Prime Minister ng Canada, sa Presidente ng Mexico. Kasi daw po, itong mga to ay successful na mga nakatapos ng pag-aaral. May PhD. Ito namang sa Mexico President, may PhD daw to. So, ang panuntunan ni Harry Roque ay dapat makatapos ka ng PhD. Makatapos ka ng kolehiyo. Hoy, Roque, bugok ka ba? Nagsaliksik ka ba? Hindi lahat ng nakatapos ng pag-aaral na may mga PhD o what have highest educational attainment in life ay successful. Some of them are worse. Some of them become evil. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Yung iba nga dyan, merong mga presidente ng Amerika na hindi natapos ng pag-aaral, hindi natapos ng elementarya o high school, pero naging presidente. And there are so many of them. Yung mga ibang business giants dyan na mga mogul sa businesses, the likes of Bill Gates, the likes of Steve Jobs, the likes of Mark Zuckerberg, Elon Musk, yung mga successful na mga tycoon ngayon, even some of the presidents, they did not finish their college degree. They don't have PhD in anything. They just, some of them are college dropouts. Ang Pangulo nga, meron pang diploma sa Oxford Pero ang sinasabi dito ni Harry Roque, mga kababayan, eto, convicted daw ng tax evader. Na-overturn yung tax evasion niya, Roque, kaya wag mo kaming bulagin.
O, lumang tugtugin na yung pinalalabas mo eh. Who pretended to have a bachelor's degree. Bakit sinabi niya bang may bachelor's degree siya? Sinabi niya, I have a diploma. Gago. And who refuses to take a bakit magpapa-hair follicle test? Sino ka? Sino kayo? Sa mismong bibig mo na rin nang galing eh. Kaya ulitin ko, sabi ni Sal Panelo, masyado kang madaldal. Anong sinabi mo nung nagre-request si Trillanes na magpa-drug test si Pangulo? Anong sabi mo? Dahil sa kadaldalan mo, hindi mo alam ang sasabihin mo at yung repercussion nung sinabi mo, presidente po ng Pilipinas, si Pangulong Duterte. Halal po siya ng taong bayan. Walang sino man makakapagdikta. O ngayon, sino ka? Di ba? Kinain mo yung sinuka mo? O di ba? Double standard ka, Roque. O, bakit hindi mo aminin na sinabi mo yun? Anong pang-dispensa mo sa sarili mo? Roque versus Roque? Ganon? Tapos sasabihin mo, walang educational attainment? Nagsinungaling pa na may bachelor's. Kailan sinabi ng Pangulo na may bachelor's degree siya? Diploma! May natapos siya dun. Kaya binigyan siya ng diploma, magtanong ka pa sa Oxford. Tax evasion, luma na yun. Napunta na, naiyakyat na yan sa CA niya. O yung Court of Appeals, ano sabi? O nagbayad. Di ba? Ano problema? Di sana kung nag-tax evasion, di may perpetual disqualification, hindi na nakatakbo ng anumang national position. Nakatakbo pang senador eh. Nakatakbo pang vice presidente, nakatakbo pa ng presidente. O di ba, Roque? Yan ang masakit na katotohanan. Kahit ano na lang, i-blurt out mo. Ha? Bad performance daw? Naniniwala ka sa survey o napatunayang sinungaling ang mga survey? Poverty is highest, really? Oo, nako naman. Bumabagsak nga ang inflation eh. Si Digong, anong ginawa nung pandemic? Utang dito, utang doon. Saan napunta yung pera? May non-disclosure pa kayo sa mga vaccine na mga maker. Ay, Roque, ikaw ang sinungaling. Ikaw ang walang mapakitang ebidensya. Nasaan yung datos mo dito? Yung pinapakita mong worse ang Pilipinas sa tourist? Nako mga kababayan, nadibag po siya na ng travel bag. Ngayon meron pang isa eh. Ang Baguio City. Safest city para sa mga turista. O nasaan ang Baguio City, Harry Roque? Nasaan ang Baguio City? Huwag mo sabing hiwalay ang Baguio City, another Duterte City yan. Nasaan ang Baguio City? Nasa Pilipinas, Roque. Bugok. Puro kasi kasinungalingan ang ginagawa mo. Wala ka na. Ano ka? Nilaglag ka na naman ni Panelo, Roque. Dahil sa sobrang kadaldalan mo, ayan ang nangyari sa'yo. Bugok! Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.